GMRC 4, Quarter 3, Week 1. Ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Mga layunin. Una, nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa. Halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Pangalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapagbuti ang kanilang ugnayan. At pangatlo, naisa sa kilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Unang araw. Maikling balik-aral. Itugma ang mga halimbawa ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino na nasa unang hanay sa mga pangungusap sa ikalawang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, paggalang. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Kukunin ko po ito. Pangalawa, pakikisama. Ano ang tamang sagot? Magaling. E. Sige, sasama ako sa grupo. Pangatlo, utang na loob. Ano ang tamang sagot? Mahusay. D. Ito ang kapalit. Pang-apat, pagpapahalaga sa pamilya. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. F. Sobrang mahal ko pamilya ko. Panglima, hiya. Ano ang tamang sagot? Tama! G. Namumutla ako. Pang-anim, damayan o simpatya. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Huwag malungkot, nandito ako. Pang-pito, mahabagin. Ano ang tamang sagot? Mahusay!
B. Naawa ako sa iyo. Pangwalo, mapagmalasakit. Ano ang tamang sagot? Magaling. H. Handa kitang tulungan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Bugtungan. Hulaan kung ano ang tinutukoy ng mga bugtong. Sa hirap at ginhawa, ako ay kasama. Kung kapighatian man ay ating paghahatian. Narito ang mga clue. Ano ang tamang sagot? Magaling. Damay. Sa hirap at sakit, ako ay laging malapit. Clue. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Malasakit. Bahay mo ay mabigat man, pero sa tulong ko, ito ay gagaan. Clue. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Bayanihan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tanong. Para sa unang bilang, ano-anong salita ang kasing kahulugan ng salitang tungkulin? Tama. Responsibilidad. Obligasyon. Gampanin. Katungkulan. Gawain. Pangalawa, ano-anong mga salita ang kasalungat ng salitang malasakit? Tama. Pabaya. Pagwawalang bahala. Madamot. Pagbabalewala. Ikalawang araw. Unang aralin ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Pagprosesong pag-unawa. Isang kaugaliang Pilipino at napakagandang salita, ang malasakit. Nakikita natin ito sa ating pamayanan kapag may pinagdadaanang kahirapan, kalungkutan, pagsubok, o dalamhati. Isang halimbawa ay kung may namatayan sa mga kapitbahay o di kaya ay nasunugan. Kung may nagdadalamhati,
ang mga kapitbahay ay nakikiramay dahil sa pagmamalasakit. Nararamdaman ng mga kapitbahay ang hirap at lungkot ng namatayan. Sinasamahan ng mga kapitbahay, mga kamag-anak at mga kaibigan ang pamilyang nagdadalamhati. Ipinaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid ng tulong at suporta ang pamayanan. Kagaya nga ito sa bayanihan, kung saan ang kabigatan ng isang bahay ay gumagaan dahil ang mga kapitbahay ay tumutulong magbuhat sa bahay. Ika nga, nakikihati sa pighati ang mga kapitbahay at kaibigan. Tumutulong na pag-aanin ang lungkot o pasanin o pasayahin at aliwin sila. Kapag walang kagipitan o problema, ang malasakit ay nakikita sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Kasi ayaw natin na masaktan o mahirapan sila. Halimbawa, hindi natin inaapi o dinadaya ang ating kalaro. Kapag may pinaghahatian ay pantay-pantay ang hati. Ayaw natin na ang kapwa ay kinakawawa o inaapi. Naranasan mo na bang dumamay o tumulong? O di kaya ay ikaw mismo ang dinamayan? Ano ang naramdaman mo? Pwede mo ba itong ibahagi? Ang malasakit ay sa loobin. Makikita lamang at mararamdaman ito sa gawa. Kinaugalian ng mga pamilyang Pilipino ang pagmalasakit sa kapwa. Ang kaugaliang ito ay batay sa tungkuling moral sa kapwa-tao. Kahit walang batas na naguutos na dumamay o tumulong, may batas moral sa kalooban na naguudyok sa atin ng dapat gawin dahil tungkulin natin ito. Dahil tungkulin, dapat natin itong isapuso at isabuhay. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
Ikatlong araw. Ikalawang aralin, mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Pagsasalaysay. Una, ano-ano ang mga karanasan ninyo noong kasagsagan ng COVID-19? Pangalawa, bakit kumalat ang COVID-19 sa buong mundo? Bakit daw kailangan tayong magsuot ng face mask noon? Para ba ito sa sariling kaligtasan o sa kaligtasan ng nasa paligid natin? Pangatlo, maliban sa mga sakit, ano pa ang sanhi ng paghihirap ng mga tao sa ating pamayanan? Pang-apat, may mga hamon ba sa buhay tungkol sa pagmamalasakit na kinaharap at napagtagumpayan ng inyong pamilya? Paano ninyo ito napagtagumpayan? Ano ang inyong natutuhan sa karanasang ito? May mabuti bang naidulot ang pagharap sa hamong ito sa inyong pamilya? Ibahagi at isulat ang sagot. Kung tutuusin, may nabubuong kultura sa bawat pamilya natin na kakaiba sa ibang pamilya. Ito ang pamamaraan ng ating pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Kung minsan, hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian. Pero, ang ating mga ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagmamalasakit. Talakayin natin. Gininto ang pamana ng Pilipino. Ang kaugalian o kultura ay pangkalahatang tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang pamayanan. Sa makatuwid, ang malasakit sa kapwa ay kaalamang pamana sa lahing Pilipino. Siguro ay magkakamag-anak ang lahat ng miyembro ng pamayanan noon, kaya hindi kayang baliwalain ng ating mga ninuno ang nangyayari sa kanilang kapwa. At dahil maraming trahedya ang naranasan, naisapuso o naisaloob na nila ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang malasakit ay kusang loob. Hindi ito pinipilit. Isang gintong pamana ito na dapat pagyamanin at pahalagahan ng lahat ng Pilipino. Tukuyin din natin ang mga hamon sa paglinang ng kaugaliang Pilipino sa pagmalasakit. Una, pag-iba ng panahon. Kung magkakakilala at magkakamag-anak ang mga miyembro ng pamayanan noon, ngayon ay halos hindi magkakilala ang mga magkakapit-bahay.
Pangalawa, kulang sa oras. Halos lahat ngayon ay nagmamadali sa kani-kaniyang gawain. Ang iba naman ay hindi makapagbigay ng panahon at pagtulong dahil sa kaabalahan sa trabaho at sariling pangarap. Pangatlo, kapaguran sa pagtulong at kakulangan sa pera at lakas para tumulong. May mga taong napapagod na sa pagtulong sa walang katapusang pangangailangan. Nahiya ang iba na dumamay na walang maiabot. Ang iba naman ay gustong tumulong, pero walang maibigay o sila mismo ay may mga pangangailangan. Pang-apat, pagkakanya-kanya o individualism. Ang pag-isip na ang bawat tao ay nabubuhay para sa sarili lamang at walang tungkulin sa kapwa. Ito ay isang banyagang ideya. Unti-unti nitong iwinawaksi ang konsepto ng pamilya at pamayanan na natural sa ating mga Pilipino. At panglima, pagkagahaman sa salapi at karamutan. May ilang tao na madamot at gahaman sa salapi. Wala silang malasakit sa kapwa at sariling kapakanan o pagpapayaman lamang ang kanilang iniisip. Sa gitna ng mga hamon ng panahon ngayon, higit sa kailan, kinakailangan nating paigtingin ang malasakit sa kapwa. Ang kalagayan ng panahon at ang karanasan natin ng COVID-19 ay nagpapahiwatig na para mapagtagumpayan ng pamayanan ang mga problema at kalamidad, kailangan may malasakit tayo sa isa't isa. Ang malasakit sa kapwa ay nagtutulak sa bawat tao na isaalang-alang ang kalagayan ng pangkalahatan. Ito ang nag-uudyok sa atin na maging maingat at masinop sa bawat ginagawa natin. Hindi lamang tuwing may kalamidad o pandemya, kundi sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. Halimbawa, kapag tayo ay may malasakit, hindi natin nasasayangin ang tubig dahil ito ay may masamang epekto sa ibang tao at sa kalikasan. Ganon rin ang pagtapon ng basura sa mga estero na nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa tubig. Dahil alam natin na ang pandaraya ay may masamang dulot sa iba, hindi natin ito gagawin. Sa makatuwid, kung may malasakit tayo sa isa't isa, titiyakin natin na ang ating mga ginagawa ay makakabuti sa karamihan. Ang paglilinang ng malasakit sa kapwa ay isang magandang tugon sa mga hamon sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito
ay makapipigil ng maraming sanhi ng paghihirap at makakatulong sa pamayanan na mapagtagumpayan ang kahirapan at mga pagsubok. Napakalaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino. Kung tutuusin, ang lahat ng tao ay magkakamag-anak. Kaya dapat lamang na isabuhay natin sa araw-araw ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga hamon sa pagmamalasakit na naitala natin ay matutugunan kung ang bawat isa ay may malasakit. Maging matulungin, makatarungan, mapayapa at malinis at ligtas ang ating pamayanan. Kung ating pahahalagahan ang pagmamalasakit sa kapwa, paglalaanan natin ito ng panahon, lakas, pera at pansin. Pagtataya at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Gagabayin ka rin ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga titik na nakapaloob sa salitang mapagmalasakit, lumikha ng mga bagong salita. Mas mahabang salita ang mabuo ay mas malaki ang makukuhang puntos.
Narito ang mga katumbas na puntos sa mabubuong bagong salita. Gawin natin. Pangunahing salita, mapagmalasakit. Ano-ano ang inyong mga naisip? Napakahusay! Sa salitang mapagmalasakit, makakabuo ka ng mga salitang sakit, malasakit, lasap, asal, ipamalas, tamang, tamasa, kita, pagal, at alam. Pagninilay sa pagkatuto. Pumili ng 3 salita mula sa mga nabuong bagong salita sa pabaong pagkatuto at ibahagi kung ano ang iyong naaalala kapag ito ay binabanggit. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Unang salita, sakit. May ibang taong sakitin na kailangan ng malasakit. Ikalawang salita, alam. Bilang bata, dapat alam natin kung paano magmalasakit. Ikatlong salita, asal. Kailangan ang mabuting asal sa pagmamalasakit. Pagsusulit. Tukuyin kung ano ang kaugnayan ng sumusunod na salita sa araling pagtupad ng pamilya sa tungkulin sa kapwa. Pumili sa sumusunod na mga sagot. Kasing kahulugan ng malasakit, KHM. Kasalungat ng kahulugan sa malasakit, KKM. Hamon sa pagmamalasakit, HPM. At mga paraan ng pagmamalasakit, MPM. Simulan na natin. Una, pag-aalala sa kapwa. Magaling, KHM. Pangalawa, pagbigay ng pagkain sa may hirap. Tama, MPM. Pangatlo, pagkakanya-kanya. Mahusay, HPM. Pang-apat, pagbabalewala sa kapwa. Magaling, KKM o kaya naman ay HPM. Panglima, kaabalahan at kapaguran sa pagtulong. Magaling, HPM. Pang-anim, ayaw mandaya dahil
masasaktan ang kalaro. Tama! MPM. Pang-7, pagtulong sa nangangailangan. Napakagaling! MPM. Pang-8, pag-alalay sa may kapansanan. Tama! MPM. Pang-9, pagtulong sa paggawa ng takdang aralin sa kamag-aral na lumiban dahil nagkasakit. Tama! MPM. Pang-10, hindi tinuloy ang party para makapagbigay sa nasalanta ng bagyo. Magaling! MPM. Pang-11, pagpapahalaga sa kaugaliang Pilipino sa pagdadamayan. Tama! MPM. Pang-12, walang panahon para sa iba, liban sa sarili. Tama! HPM. Pang-13, pag-aaruga sa matatandang kasama sa bahay. Mahusay. MPM. Pang-14, pagdamay sa may mabigat na problema. Magaling. MPM. At pang-15, pagbigay ng ipon para sa mga nasalanta ng bagyo. Magaling! MPM. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga tungkulin ng pamilya sa kapwa. Ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa na dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapagbuti ang kanilang ugnayan. At ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pinutin ang like, share, at subscribe.